Grabe mga ka-Insta Review ha. Alam nyo ba na pinatawan ng 1 million fine ng SEC ang Surety Cash Lending Investors Corporation dahil sa unfair debt collection practices? Oo, legit to. Hindi na pinalampas ng SEC ang abusadong paraan ng pangongolekta nga ng utang or pangongolekta ng agent nila sa mga borrowers. Pero ano ba talaga ang nangyari? Bakit sila pinagmulta? At paano maapektuhan nito ang iba pang lending apps na ginagamit natin ngayon? So yan ang pag-uusapan natin sa video na to, kaya kung lagi kang nag-apply ng online loan o gusto mo lang malaman ang karapatan mo bilang borrower, sana panoorin mo yung buong video na to hanggang sa dulo. Pero teka lang mga ka-Insta Review ha. So, gabi na nga at brown out nga dito sa amin dahil sa malakas na bagyo na dumaan na naman. So, syempre Isabela, talagang dinadaanan yan ng mga bagyo and marami din naman yung mga lugar talaga na apektado rin ng bagyong to ha. Kaya ito na nga mga i-share ko sa inyo, itong isa sa mga ginagamit namin na talagang lifesaver siya kasi nga matagal siyang malobat. So, ito yung rechargeable na electric fan. So, akalain mo, buong gabi talaga namin ginamit, pero hindi pa rin siya nalolobat. At nung tanghali, nung natulog si baby, ginamit ulit namin itong electric fan na to. Tapos, gumagana pa rin, hindi pa rin siya nalolobat. So, ito na nga mga Mia. Kung mapapansin nyo ha, pwede nating i-on dito, on and off. So, na-adjust din po yung, ano niya, yung lakas ng hangin. Pwedeng medium, pwede rin yung talagang malakas. So, sobrang nakatipid kami dito mga Miha. So, pwede rin nating i-adjust to ha. Pwede mong itaas, pwede mo ring ibaba. Kaya lang hindi siya yung parang nagsiswing na electric fan. So, taas-baba lang yung pwede. Pero alam nyo ba, ang pinaka nagustuhan ko talaga ay yung matagal siya malobat. Let's get back to the topic. Ang SEC, ang government agency na nagre-regulate ng mga financing at lending companies dito sa Pilipinas. Sila yung nagbabantay kung sumusunod sa batas ang mga online loan apps, lalo na pagdating sa interest rates, collection practices, at yung data privacy. Simula noong 2019, naglabas nga sila ng Memorandum Circular No. 18 Series of 2019. Ito yung batas laban sa unfair debt collection practices. Dito nga, nakasaad na bawal ang mga abusive collectors, bawal ang pagbabanta at yung pagmumura at lalo na nga yung pagpo-post nga o pagkalat ng information ng mga borrowers sa social media o maging sa mga nasa contacts nila. Pero kasi yung mga ibang loan apps, yung collector nila, yun talaga yung ginagawa, no? So, ano nga ba ang nangyari kay Surety Cash Lending Investor Corporation? So, according kasi sa official decision nga ng SEC and bank dated September 16, 2025, nahuli silang lumalabag ng 3 beses sa Memorandum Circular No. 18. So, una, 2 beses silang napatunayang gumamit nga ng pagbabanta at pambabastos sa mga borrowers. Ayon kasi sa SEC or Securities and Exchange Commission nga, may mga reklamo na gumagamit sila ng mga insulto, mura at pananakot para lang mapilit magbayad ang mga tao. Ang pangalawa, may kaso rin sila ng data disclosure. Ibig sabihin kasi, ibinubunyag nila sa ibang tao o sa mga contact list ni borrower ang pagkakautang nga ni borrower. At alam nating lahat na malaking violation yan sa Data Privacy Act sa MC-18 ng SEC or Securities and Exchange Commission nga. Ang pangatlo, late submission ng certification na nagsasabing compliant sila sa batas tulad nga ng pagkakaroon ng Customer Service Department para sa reklamo ng mga borrowers. So, sa madaling salita, mga ka-Insta Review, hindi lang abusive ang pangongolekta nila ha. May pagkukulang din talaga sila sa sistema at yung pagdating sa transparency. Ngayon, ano nga ba ang naging hatol nga ng SEC? So, sabi ko nga, pinatawan sila ng 1 million fine at binigyan ng warning. Unfair or abusive collection practices have no place in the lending industry. This should serve as a final warning. Repeated violation will be dealt with more severely. So, kapag nagkamali ulit sila ha, pwedeng tuluyang ipasara na talaga ang Surety Cash, mga ka-Insta Review. So, para sa akin, good news niyan sa atin. Sa wakas naman, or kahit papaano, gumagalaw din talaga ang SEC. So, para malinaw nga sa lahat, ano-ano ba yung tinatawag na unfair debt collection practices? Ang una nga ay yung pananakot o harassment. Kapag kasi ginagamit ang pagbabanta, yung pananakot o pag-insulto para maningil, bawal talaga yan. At ang number 2 nga mga ka-Insta Review, yung public shaming o
data disclosure. Kapag ibinubulgar sa Facebook o maging sa contacts ng borrower na may utang siya, talagang napakalaki or malaking violation talaga yan. Number 3 nga, profane language. Kapag minumura, sinisigawan o minamaliit ka ng kolektor, bawal din yan. Kaya dapat alam nyo to para alam nyo yung rights nyo. Number 4 nga, yung false representation. Kapag nagpanggap na taga-SEC o taga-police ang kolektor, talagang scammy at illegal talaga yan. Number 5, yung failure to identify themselves. Ayon sa SEC, sa Section 4 ng MC-18, kailangan magpakilala ng buo ang collector, yung full name at company, para alam mong legit talaga siya. Kaya nga, kung nakaranas ka nito, mga ka-interview, ano nga ba yung dapat nyong gawin, no? Baka may mga nanonood kasi na nakaranas na nga ng ganitong mga pang-aabuso. So, ito yung mga dapat nyong gawin. Ang una, mag-file kayo ng complaint nga sa SEC or Securities and Exchange Commission. Pwede kang mag-email o magpunta mismo sa SEC Enforcement and Investor Protection Department. Number 2, i-save lahat ng evidence, yung screenshots, yung voice recordings kung meron man, text messages, lahat ng may proof na harassment or na-harass ka talaga. Number 3, huwag kang matakot magsumbong ha. Remember, protected ka ng batas. May mga karapatan kang singilin ng maayos at may respeto. Hindi yung kailangan ka pang sigawan or pahiyain. Number 4, huwag magbayad sa takot ha. Kung ginagamitan ka ng pagbabanta, huwag basta magpadala ha. Gamitin natin or gamitin mo ang legal process. Ang tanong ngayon, paano maapektuhan ng kasong to ang ibang mga lending apps? So actually, kasi mga ka-interview, malaking wake-up call ito sa lahat ng online lending companies. Kaya ngayon nga, mas magiging mahigpit ang SEC sa mga sumusunod na taon. So, expect na magkakaroon ng mas madalas na inspection at mas mataas na penalty kapag may reklamo or kapag paulit-ulit na nirereklamo yung isang loan app tapos hindi pa rin sumusunod, di ba? Sa side ng borrowers, good news ito dahil pinapakita ng gobyerno na hindi na nila papayagan ang pang-aabuso nga ng mga collector or ng mga collector nga ng iba't ibang mga loan app. Pero syempre, reminder din ito sa mga borrowers na responsibilidad din natin ang magbayad sa tamang oras. Kung may problema man, dapat idaan sa customer service o repayment arrangement, hindi sa pagtakas o ghosting. Kasi, syempre, baka yung iba dyan gusto lang umutang tapos wala talagang balak magbayad. Kaya nga, mga ka-insta-review, ano ba ang mga natutunan natin dito, ha? So, ang una, para sa akin ha, huwag tayong matakot magsumbong kung inaabuso ka sa pangongolekta. At number 2, basahin lagi ang terms ng loan bago tayo pumirma. At number 3 nga, piliin ang mga registered at legit lending apps. 4, ang respeto ay dapat parehong ibinibigay sa collector at maging sa borrower. Number 5, kung may reklamo, SEC ang takbuhan, hindi Facebook rant ha. At pwede rin kayong mag-email or mag-message nga sa PAOK. At mabilis din naman silang mag-reply. Ang sabi ng SEC sa kanilang decision nga, unfair or abusive debt collection and recovery practices have no place in the lending or financing industry. These practices will never be considered reasonable or legally permissible means to collect a loan. So, di ba, malinaw nga mga ka-interview na hindi bawal maningil, okay? Pero talaga, bawal ang pang-aabuso, pananakot o panghaharas sa borrower. Bawal na i-disclose mo yung info ni borrower or i-post mo sa social media na may utang siya. Okay? Kaya nga, para sa akin, personally, this is a good move from the SEC kasi matagal ng issue yung mga abusive collectors. Dati parang wala tayong protection ha, pero ngayon, may pag-asa na mga ka-interview at sana tuloy-tuloy ito, hindi lang sa malalaking lending companies, kundi pati sa mga small online apps na nananakot talaga sa mga borrowers. Kaya dapat pareho, borrowers maging responsible at yung mga lenders maging humane din. So mga ka-interview, anong masasabi niyo sa issue na to ha? Deserve ba ng authority cash ang 1 million fine or dapat pa silang tuluyang ipasara talaga? Comment your thoughts below ha, and don't forget to like this video, i-share nyo na rin ito ha sa mga kakilala mong may utang sa lending apps, and subscribe na rin for more loan updates, SEC news, and digital lending tips. So again, this is Gia from InstaReview, where we talk about legit loans, not stress loan hack. So kita-kits sa next video. Bye!